In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makababayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tero at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Efeso at sa Feast of St. Simon and St. John Apostle. Ang Ebanghelyo mula kay San Lucas ay nagpapakita ng isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ni Jesus, ang pagpili ng 12 apostol. Bago niya sila piliin, naglaan siya ng magdamag sa panalangin. Isang tanda ng kanyang malalim na koneksyon sa Diyos Ama at ang kahalagahan ng bawat hakbang na ginawa niya sa kanyang misyon. Ang mga apostol na kanyang pinili ay magiging pangunahing mga saksi at tagapagdala ng kanyang mensahe sa mundo. At sa kanilang nagsimula ang pagbuo ng simbahan. Sa unang pagbasa mula sa Efeso, ipinapahayag ni San Pablo na tayo ay mga kabahagi na ng tahanan ng Diyos, mga kasama na mga santo at itinatag sa pundasyon ng mga apostol. Ang bawat isa sa atin ay isang mahalagang bahagi ng katawan ni Kristo. At tulad ng mga apostol, tayo ay tinatawag na maging mga saksi at tagapaghatid ng mabuting balita. Ang pagkakatalaga sa mga apostol ay nagpapakita ng kahalagahan ng misyon at komunidad sa buhay Kristiyano. Katulad ng ginawa ni Jesus. Ang mga leader ng simbahan ngayon ay tinatawag na maging tagapaglingkod. Pinili hindi para sa kanilang sariling kapakanan,
kundi upang maglingkod sa Diyos at sa tao. Ang halimbawa ng mga apostol, lalo na sina San Simon at San Judas, na ating ipinagdiriwang ay isang paalala na maging tapat at magpagpakumbaba sa ating misyon. Sa pagtugon sa tawag ng misyon sa ating lipunan, sa panahon ngayon, maraming tao ang nalilito o nawawala ng pananampalataya. Ang mga pari, laiko, at mga leader sa simbahan ay tinatawag na ipagpatuloy ang misyon ng mga apostol sa pamamagitan na pagtuturo ng katotohanan, pagpapalakas ng pananampalataya, at pagpapalaganap ng pag-ibig at awa ng Diyos. Sa mga sitwasyon kung saan maraming tao ang naglalayo ng simbahan, naglalayo sa simbahan, mahalaga ang pagkatulad ng iyong katikisig group sa pagtulong sa mga Katoliko na bumabalik sa aktibong pamumuhay ng kanilang pananampalataya. Paglilingkod sa mahirap at mga may sakit. Ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa mga may sakit at pinahirapan ay isang inspirasyon para sa simbahan ngayon upang patuloy na maglingkod sa mga nangangailangan. Sa mga sitwasyon ng pandemya, kahirapan, at mga kalamidad tulad ngayon ng mga pagbaha. Dito ngayon tulad ng bagyo, nagawa ng bagyo si Christine sa Pilipinas. Ang mga katulad ni Simon at San Judas ay dapat maging gabay para sa ating lahat sa paghahanap ng paraan upang makatulong sa mga naapektuhan. Pagdarasal at pagtitiwala sa Diyos. Ang pananalangin ni Jesus magdamag bago piliin ang kanyang mga alagad ay isang paalala na anumang desisyon, maliit man o malaki, ay dapat ilapit sa Diyos. Sa ating panahon, lalo na sa mga pagsubok at hamon, ang pagbabalik loob sa panalangin ay mahalaga upang mapanibago ang ating lakas at pananampalataya. Tulad ng mga apostol, tinatawagan tayong maging mga saksi at ng mabuting balita at magpatuloy sa gawain ni Kristo sa kasalukuyang panahon. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!